Excited ka na ba para bukas, Han? Excited ka na bang magtrabaho bilang vice-presidente? Tanong ni Hans kay Marjorie. Katatapos lang ang mainit na pag-iisa ng kanilang katawan. Kakauwi lang nilang mag-asawa galing Europe dahil doon sila nag-honeymoon. Pero mukhang nabitin ata si Hans dahil pagka-uwi nila ay muling may nangyari sa kanila. Ngumiti si Marjorie sa asawa at binigyan ng mabilis na halik sa labi. Sobrang excited ako, Hans. Kahit nasa Europe, iniisip ko yon. Maraming salamat sa posisyon, Han. Pinapangako ko na pagbubutihin ko ang aking trabaho at mas lalong magiging matagumpay ang kumpanya. Just do your best, Marge. But don't pressure yourself too much, okay? Enjoy the position and the process. Ayokong ma-stress ka sa kumpanya. Nandito lang ako para tulungan ka. Hinalikan siya ni Hans sa noo. Napapikit si Marjorie nang lumapat ang labi ng asawa roon. Ramdam niya ang labis na pagmamahal nito sa kanya. Kaagad din siyang nagmulat ng mga mata nang may mapagtanto. Tinitigan ni Marjorie si Hans. Kumunot ang noo ng asawa. Napaisip lang ako. Sa tingin mo ba deserve ko ang posisyon, Hans? Baka kasi isipin nila na nakuha ko yon dahil asawa kita. Alam mo naman na malayo pang kailangan kong marating para maging vice-presidente. You deserve it, Marge. You work hard for it. Kaya huwag mo nang pagdudahan ng sarili mo. Wala na silang pakialam dun. You're my wife at may karapatan akong gawin ang lahat ng gusto ko. Kahit may hindi sila magandang sinabi sa'yo, tatanggalin ko sila. Seryoso si Hans sa sinabi. Masarap sa pakiramdam na pinoprotektahan siya ng asawa. Wala nang hihilingin pa si Marjorie. Niyaya na niya ang asawa na matulog dahil may jetlag pa sila. Inaayos ni Marjorie ang necktie ni Hans habang nasa loob sila ng sasakyan. Nasa private parking area sila ng Hieronymous Worldwide Corporation. Nakangiting tinitigan ni Marjorie ang asawa nang maayos ang kurbata nito. Ayan, mas lalo kang gumwapo. Tsak na madaming babaeng mapapatingin sa'yo. Gustong biruin ni Marjorie ng asawa. Gusto niyang malaman ang sagot nito. Natawa si Hans at hinawakan ng kanyang baba. Pinakatitigan siya ng asawa. Marami mang babaeng nakatingin sa akin. Ang tingin mo pa rin ang gustong-gusto ko. Alam mo naman na ikaw lang nilalaman nito. Inilagay ni Hans ang kanang kamay ni Marjorie sa dibdib nito. Ngumiti lamang siya. Napakaswerte talaga niya sa asawa. Biglang sumagi sa isip ni Marjorie ang bago niyang posisyon. Kinakabahan ka? Relax, honey. You can do it. Nandito naman ako para i-guide ka. Prove them wrong. Sapat na yon para mapanatag si Marjorie. Ngumiti siya at niyayang asawa na pumasok na sa loob ng gusali. Magkahawak kamay silang pumasok. Napatingin sa kanila ang mga empleyado roon. Ngunit nagulat sila Marjorie at Hans nang confetti ang sumalubong sa kanila. Welcome back, Ma'am and Sir! Congratulations po! Sabay-sabay na sabi ng mga empleyado na naroon. Nagpasalamat si Marjorie sa mga ito. Oh! Dumating na palang bagong kasal! Galing sa honeymoon? Wow! Welcome back! Nangiinsultong sabi ni Angelica. Natahimik ang mga naroon at bumalik sa kanilang ginagawa. Nagtungo si Angelica sa harapan nila habang nakahalukip-kip. Si Angelica ang Chief Operating Officer ng kumpanya. Angelica, huwag kang gumawa ng eksena rito. Kagagaling lang namin ng Europe. Pagod kami, pero pinilit naming pumasok. Excuse us. Nilagpasan ni Hans ang stepsister. Anak si Angelica ng pangalawang asawa ng ama ng asawa na si Renato Hieronimo. Nasa Spain ang mag-asawa at inaasikaso ang bagong tayong negosyo roon. Kay Hans ipinamana ang Hieronymous Worldwide Corporation. Gusto ni Angelica na maging vice president pero mas pinili si Marjorie ni Hans dahil asawa niya ito. Hindi ko alam kung bakit mo ginawa to, Hans. Alam mong rules ng kumpanya sa promotion, di ba? Pero dahil naging asawa mo si Marjorie, ginawa mo agad siyang vice-presidente.
Kahit na mas mataas ang posisyon ko sa kanya? Unfair! Binitawan ni Hans sa kamay ni Marjorie at akmang lalapit kay Angelica pero mabilis niyang pinigilan ng asawa. Ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa dahil sa kanya. Alam ni Marjorie noon pa man na hindi siya gusto ni Angelica. Hindi man direktang sabihin ng babae. Ramdam niyang may gusto ito kay Hans. Hayaan mo na, Han. Umalis na lang tayo. Baka mag-away pa kayo. Tsaka, baka makagawa kayo ng eksena rito. Alam mo naman ang ugali ni Angelica. Trust me, Marge. Hindi ko pala alampasin tong sinabi niya sa'yo. Gaya ng sabi ko, poprotektahan kita dahil asawa kita. Hindi ko hahayaan na maliitin ka niya sa harap ng mga nasasakupan ko. Kita ni Marjorie ang determinasyon sa mukha ni Hans, kaya binitawan na niya ang kamay ng asawa. Napabuntong hininga siya. Basta, wag mo siyang ipapaya sa harap ng maraming tao. Okay? Masyado kang mabait, Marjorie. Yan ang dahilan kung bakit kita mahal. At mas lalong minamahal. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko, my wife. Napakagatlabi si Marjorie kasabay ng pamumula ng kanyang muka. Pinagmasdan niya ang asawa na naglakad palapit kay Angelica. Nakatingin sa kanya ng masama ang babae, saka umirap at tumingin kay Hans. Napabuntong hininga na lamang si Marjorie at hinabaan ng pasensya. Walang mabuting maidudulot kung papatulan niya si Angelica. Wala akong nilabag na rules, Angelica. My wife, Marjorie, deserves it. She worked hard for it. Kaya paano mo nasabi? Hindi porket mas mataas ka sa kanya, hindi na siya pwedeng maging vice-presidente. Ang rules ay hanggat na-reach ang performance na kailangan, mapopromote siya. At ako magdidesisyon nun. Sumang-ayon ng board of directors at ang mga nasa higher position. Bumulong si Hans pero hindi na yon naintindihan pa ni Marjorie. Nawala ng kulay ang mukha ni Angelica. Lumapit sa kanya si Hans at hinawakan ng kanyang kamay. Sabay silang naglakad patungong elevator. Ano yung sinabi mo kay Angelica? Ang sabi ko, kung hindi ka lang nakiusap na makipag-usap sa kanya na maayos, baka kanina pa siya napahiya sa harap ng ibang empleyado. Kilala ako ni Angelica. Akala niya siguro magiging mabait ako sa kanya lagi. She's just my stepsister at hindi ko siya kadugo. Kahit nga kadugo ko, kung mali ang ginagawa, hindi ko kukonsintihin. Hindi na lang nagkomento si Marjorie. Ayaw niyang humaba pa ang usapan. Nang bumukas ang elevator, inihatid siya ni Hans sa kanyang opisina. Just call me when you need me, honey. Good luck. Nagpasalamat si Marjorie sa asawa. Hinalikan siya sa noo at nagtungo na si Hans sa opisina. Siya naman ay pumasok na sa loob at iginalang tingin sa buong silid. Sobrang ganda. Tanaw na tanaw ni Marjorie sa glass wall ng opisina ang mga nagtataasang gusali. Naupo siya sa kanyang swivel at dinamang lambot niyon. I am the vice president now. Gagawin kong lahat para hindi mabigo sa akin si Hans at hindi magsisi na sa akin binigay ang posisyon. Napabuntong hininga si Marjorie nang matapos siya sa trabaho. Sobrang dami niyang ginawa. Mabuti na lang at nakaalalay si Hans sa kanya kaya hindi siya gaanong nahirapan. Nag-inat si Marjorie ng braso at napatingin sa wall clock. 5:30 na pala ng hapon. Pupuntahan ko pa pala si Hans. Kamusta na kaya siya? Baka pagod na siya. Kinuha ni Marjorie ang bag sa gilid at isinukbit yon sa kalumabas ng opisina. Pupunta muna siya sa coffee shop sa ibaba para bumili ng merienda nila ng asawa. Ngunit napasimangot si Marjorie nang makita si Angelica na lumabas din ng opisina. Sa dulo kasi ang opisina ni Hans. Tinaasan siya nito ng kilay. Sira na tuloy ang hapon ko. Nakita kita. Well, kaninang umaga pa sirang araw ko. Dali kong una kong nakita sa umaga. Ang malas naman. Ay, wala akong panahon para makipagsagutan, Angelica. Kung may nagawa man akong mali, I'm sorry. Pagod ako at ayaw kong ma-stress. Naglakad na si Marjorie at nilampasan si Angelica. Ngunit natigilan siya nang magsalita ang babae.
Position seeker! Gagawin kong lahat para akong pumalit sa'yo, Marjorie. Akong karapat-dapat sa posisyon na yan at hindi ikaw. You don't deserve it. Alam kong pinakasalan mo lang si Hans dahil gusto mong umangat. Diba? Doon na nasagad ang pasensya ni Marjorie. Yun pa man din ang ayaw na ayaw niya. Ang iniinsulto siya. Hinayaan na niya kaninang umaga si Angelica pero sumusobra na ito. Humarap si Marjorie sa malditang babae. Nakaharap na rin si Angelica sa kanya. Hindi ko alam kung bakit mo yan nasasabi, Angelica. Masyado kang insecure. Imbis na patunayan mo sa sarili mo na deserve mong posisyon, para kang sirang plaka. Bago ka pa man dumating rito, boyfriend ko na si Hans. Dahil anak ka ng asawa ni Dad Renato, napunta ka sa mataas na posisyon bagong COO. Wala ka sa tamang proseso. Narinig mo ba kami magreklamo ni Hans? Respeto mo naman sanang desisyon niya. Kahit yun man lang sanang meron ka. Kita ni Marjorie ang pagkuyom ng kamao ni Angelica at ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Hindi siya nito pwedeng saktan roon dahil may mga CCTV. Kapag ginawa yun ni Angelica, masususpinde ito. Naningkit ang mga mata ni Angelica. Hindi pa tayo tapos, Marjorie? Hindi kita uurungan. Mark my word. Iyon lang at pumasok na sa loob ng elevator si Angelica. Napabuntong hininga na lamang si Marjorie. Baka nagbabanta lang ito at hindi seseryosohin ang sinabi. Nagtungo na siya sa opisina ng asawa. Nawala ng gana si Marjorie na bumaba para bumili. Napatingin si Hans sa pinto na biglayong bumukas at pumasok si Marjorie. Bakit ganyan ang itsura mo, Marge? May problema ba? O may nangyaring di maganda? Minsan tinatawag ni Hans sa nickname ang asawa. Nakasimangot si Marjorie. Mukhang bad mood ito. Naupong asawa sa sofa at hindi man lang siya binate. Magtatampo sana si Hans pero hinayaan na lang niya si Marjorie. Napapuntong hininga ito at tumingin sa kanya. Nakasalubong ko si Angelica kanina papunta rito. Ayun, kung ano-ano naman ang sinasabi sa akin. Kaya nasagad ang pasensya ko at nakipagsagutan sa kanya. Ayoko talaga siyang patulan, Hans, dahil hindi ko ugali yun. Pero sumusobra na siya. I'm sorry. Don't say sorry, wife. Hindi ka naman bato para maging manhid. She deserves it. Masyadong maldita yun. Mabuti nga at hindi ko siya sinusumbong kina Dada Tita. As long as hindi kanya sinasaktan at hindi lumalagpas sa boundary, hindi ko siya tatanggalin. Yun na nga eh. Medyo lumalagpas na siya sa boundary, Han. Pero nung sinumbatan ko siya, pinagbantaan na niya ako. Hindi pa daw kami tapos at hindi niya ako uurungan. Hindi naman ako natatakot pero mas maganda na yung handa tayo. 'Di ba? Paano kung totohanin niya? Nanikit ang mga mata ni Hans. Hindi niya akalain na sasabihin yon ng kanyang stepsister. Hindi pwedeng palampasin yon. Serious pagbabantayon. Kakausapin ko siya, Marge. Sino siya para bantaan ng vice-presidente na asawa ko? Dapat lumulugar siya. Napataas ng boses ni Hans. Para kasing walang pakialam si Angelica kung sinong inaaway. Hinawakan ni Marjorie ang kanyang kamay at umiling. Hindi na kailangan, Hans. Baka nagbibiro lang siya para takutin ako o nasabi lang niya yun dahil galit siya. Ayokong magkaroon ng conflict sa trabaho at sa kumpanya. Napabuntong hininga si Hans. Ito na naman si Marjorie. Nananaig na naman ang kabaitan ng asawa. Basta kapag sineryoso yon ni Angelica, kailangan siyang bigyan ng leksyon. Basta kapag may ginawa siyang masama sa'yo, kailangan niyang managot. I will terminate her in the company or suspend her. Hinahayaan ko na nga lang ugali niya. Huwag naman sana niyang abusuin ang kabutihan natin. Tumango si Marjorie. Nakahinga naman si Hans ng maluwag dahil pumayag ang asawa niya. Naging maayos naman ang isang linggo ni Marjorie bilang vice-presidente ng Hieronymus Worldwide Enterprise. Kaya naging magaan sa kanyang trabaho. Hanggang isang araw, papasok na sana siya sa ladies' room sa lobby nang marinig ni Marjorie ang pinag-uusapan ng dalawang empleyado roon. Nirecord niya yon nang mabanggit ang pangalan niya.
Alam mo ba na bali-balita na pinakasalan ni Ma'am Marjorie si Sir Hans dahil gusto nitong tumaas ang posisyon? Well, hindi naman totoo yun, diba? Hitting two birds with one stone ba naman? Magiging vice-presidente na siya. Magiging asawa pa siya ni Sir Hans Hieronimo. Ang swerte pero hamak lang naman na babae. Naikuyom ni Marjorie kamao at umalis na roon at nagtungo sa elevator. Ngunit natigil siya sa pagpasok nang makita si Angelica na papasok sa lobby. Malapad ang ngiti ng babae na parabang hindi gumawa ng masama. Hello, Mrs. Vice President! Lagi na lang tayo nagkakasalubong ha. What a coincidence! Kamusta ka? Tinitigan ni Marjorie ng masama si Angelica. Gustong-gusto na niyang sabunutan ito pero nagtitimpi siya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Ano ba ang gusto mong mangyari, Angelica? Kailan ka matatapos sa ganito, ha? Mahabang pasensya ko pero sinagad mo na. Ano ba yung pinagsasabi mo, Marjorie? Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong sasabihan ng ganyan? At ano bang ginawa ko sa'yo? Nakatawag sila ng pansin sa ibang empleyado na pumapasok at lumalabas ng gusali. Yung iba ay walang magawa kundi tingnan lang sila. Inilabas ni Marjorie ang cellphone at pinindot ang play button ng record kanina sa CR. Alam mo ba na bali-balita na pinakasalan ni Ma'am Marjorie si Sir Hans dahil gusto nitong tumaas ang posisyon? Well, pwede namang totoo yun, diba? Hitting two birds with one stone ba naman? Magiging vice-presidente na siya. Magiging asawa pa siya ni Sir Hans Hieronimo. Ang swerte pero hamak lang naman na babae. Natawa ng malakas si Angelica. Napaawang naman ang labi ng mga naroon. Hindi makapaniwala sa narinig. At porket ako ang may galit sa'yo, ako na pinagbibintangan mo? Paano kung sila mismong nagpakalat niyan? Dahil yun ang iniisip nilang rason kung bakit ka naging vice-presidente. Hindi mo sila masisisi, Marjorie. Kaya huwag kang nagpibintang na walang sapat na basihan. Ikaw lang pwedeng magpakalat nito, Angelica. Hindi kasi mapapasayaw ang posisyon na hinahangad mo at naiinggit ka. Dahil ako naging vice-presidente, diba? Naapakan ng pride mo. At isa pa, may gusto ka sa asawa ko, kaya sinisiraan mo ako. Kahit siraan mo ako, hindi magkakagusto sa'yo si Hans. Hindi na naisip ni Marjorie ang mga sinasabi dahil sa galit. Sobrang sagad na ang pasensya niya kay Angelica. Tumakbo palapit sa kanya si Angelica at sinabunutan siya. Sino ka para sabihin sa akin yan? Baka nakakalimutan mo kung sino ka. Gigil na gigil na ako sa'yo ha. Akala mo hindi kita kaya? Sinabunutan din pabalik ni Marjorie si Angelica dahil magkasing tangkad lang sila. Hindi siya papatalo rito. Sumusobra na ang babae. Nagulat na lang si Marjorie nang may naghiwalay sa kanila. Sabog ang kanilang buhok. Yakap siya mula sa likuran ni Hans at ang security guard naman si Angelica. Bitawan mo ako! Hindi ba kami tapos ng babaeng yan? Kakalbuhin kita! Bibitawan ka ni Manong. Kung mangangako kang kakalma ka, Angelica. Hindi maiwasang humanga ni Marjorie sa pagiging kalmado ng asawa. Mahirap nga namang magalit si Hans ng basta-basta nang hindi alam ang nangyari. Baka isipan ng mga nakakitang kinakampihan siya. Huminga si Marjorie ng malalim para kumalma. Okay, kakalma ako. Bitawan niyo lang ako. Umirap si Angelica. Binitawan naman siya ng gwardya ngunit nanatiling lalaki sa likuran ng dalaga. Nang kumalma si Angelica at Marjorie, marahan na napabuntong hininga si Hans. Malaking eskandalong nangyari na makakaapekto sa kumpanya. Nang dalawang nasa mataas sa posisyon ay sila pang gumawa ng away sa oras ng trabaho. Mabuti sana kung sa labas yon, hindi yon sakop ng kumpanya. Humarap si Hans kay Marjorie. Ano bang nangyari at umabot sa ganito ang lahat, Han? Care to explain? Please? Pinakatitigan ni Han si Marjorie. Alam niyang magsasabing asawa ng totoo kahit na itong mapahiya. Isa rin yon sa mga katangian na nagustuhan niya sa asawa.
Magsasalita na sana si Marjorie, pero sumingit si Angelica. Paano? Bigla niya akong pinagbintangan na nagpapakalat ng... Nahinto sa pagsasalita si Angelica nang tingnan niya ng masama ang stepsister. Nagbaba ito ng ulo. I'm not talking to you, Angelica. Kapag ikaw nagpaliwanag, may bawas o dagdag na. Si Marge ang magpapaliwanag at tatanungin ko sa mga nakasaksi kung totoong nangyari. Inilibot ni Hans ang tingin sa mga naroon at tumingin sa asawa. Huminga ito ng malalim at nagpaliwanag sa mga nangyari. At nang tanungin ni Hans sa mga naroon, tumango ang mga empleyado at sabay-sabay na sinabi na totoong mga sinabi ni Marjorie. Akin ang record at nang mapakinggan ko. Ibinigay naman yun ni Marjorie. Pinakinggang mabuti ni Hans ang record. Napatikhim siya. Kung sino man ang may-ari ng boses na to, come to my office at mag-uusap tayo. At sa nangyari, walang katotohanan yun. 5 years na si Marjorie sa kumpanya at doon na-develop ang samahan namin at naging daan para maging kami. Kilala niyo siya. She's a hardworking woman. Lahat ng narating niya, deserve niya yon. Kaya kung sino man ang nagpakalat ng chismis na to, masususpinde. Hindi ako papayag na siraan yung asawa ko. Kayang-kaya ko kayong palitan. Natahimik ang mga naroon. Hinawakan ni Hans sa kamay ang asawa at iginiya sa elevator. Sorry, wala ako sa tabi mo kanina, Han. Hindi kita naipagtanggol. Nangako pa man din ako sa'yo na poprotektahan kita. Inayos ni Hans ang buhok ng asawa. Ngumiti si Marjorie. It's okay, Han. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may pagtatanggol mo ko. Kailangan ko ring matutong ipagtanggol ang sarili ko. Thank you for defending me, Han. Pasensya ka na kung nakagawa kami ng iskandalo. Nadala ka lang ng emosyon mo. You're still a human. May pakiramdam at puso. May karapatan kang magalit at masaktan. Kakausapin ko si Angelica mamaya para pagsabihan siya. Kapag naulit pa yon, papupuntahin ko siya ng Spain. Sana wag nang maulit yun. Hindi na lamang umimik si Marjorie. Ayaw ng asawa na mangako kung hindi mapapanindigan lalo na kung si Angelica ang involved. Isinandal na lang nito ang katawan sa matipuno niyang dibdib. Lumabas na sila nang bumukas ang elevator at nagtungo sa opisina ni Marjorie. Magpahinga ka muna. Hindi ka rin makakapagtrabaho dahil sa nangyari. Pwede mo ba akong samahan sa silid? Mas makakapagpahinga ako kapag katabi kita. Tumango si Hans at binuhat ang asawa na ikinagulat nito. Dinala niya si Marjorie sa kwarto at inihiga roon. Pinakatitigan ni Hans ang asawa. I want you pero alam kong pagod ka. Kaya tatabihan na lang kita. Tumabi si Hans at niyakap si Marjorie habang hinahaplos ang makinis itong balat. Napapikit si Marjorie sa kanyang ginagawa kasabay ng mahinang daing. Kung saan-saang parte ng katawan ng asawa, naglandas ang kamay ni Hans hanggang sa mahanap nito ang pakay. Pinisil niya yon. Hans, I like what you're doing. Go on. Yes, I will, my wife. As you wish. Nagpatuloy sa ginagawa si Hans. Mas lalo niyang pinagbuti ang ginagawa dahil sa naririnig na mahinang daing ng asawa. Napabaling sa kaliwa at kanan ng ulo ni Marjorie nang pisilin ni Hans ang maselang parte ng kanyang katawan. Napadaing ito at napabuka ang bibig. Sinamba ni Hans ang katawan ni Marjorie hanggang sa pumwesto na siya sa ibabaw ng asawa at itutok ang sandata sa bukana niya. Napadaing si Marjorie nang pumasok yon. Keep going, honey. Nagpatuloy sa ginagawa si Hans. Tumutulo ang pawi sa muka at katawan pero alam niyang nag-e-enjoy ang asawa. Parehas silang tagaktak ng pawis nang matapos sa ginagawa at marating ang kasukdulan. Napahiga sa tabi ni Marjorie si Hans. Hinalikan ng noo ng asawa. Thank you for this moment, hon. I love you so much. Tinugon niyo ni Marjorie. Umunan sa braso ng asawa at ipinikit ang mga mata para matulog.
Kasalukuyan pa rin nasa opisina ni Marjorie si Hans dahil may hindi siya maintindihan sa ibang trabaho niya. Mabuti na lang at asawa niyang nagtuturo kaya mas komportable siya. Tapos naman na daw si Hans sa mga ginagawa. Magkikita na kayo ngayon ni Angelica. Handa ka na bang harapin siya? Huminga si Marjorie ng malalim. Nasuspinde ng 1 linggo si Angelica dahil sa nangyari. Mukhang nadala sa banta ni Hans. Ang babae naman na may-ari ng boses sa recording ay suspinde rin at ibinaba ang posisyon. Nalaman ngang si Angelica ang may gawa niyon. Tumingin si Marjorie kay Hans. Ano pa bang magagawa ako? Magkikita at magkikita kami kaya wala akong choice. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya ni Marjorie. Sinabi daw na gusto daw siyang makausap ni Angelica. Tumango si Marjorie. Good morning, Mrs. Vice President. Pwede ba tayong mag-usap? Ano kailangan mo? Sabihin mo na habang nandito ako. It's personal, my stepbrother. Gusto ko makausap ang asawa mo ng masinsinan at gusto ko ring humingi ng tawad. Tiningnan ni Marjorie ang asawa at tumango. Tumayo si Hans at sinabi na nakamonitor ito sa CCTV kung sakaling may gawing masama si Angelica. Huwag ka mag-alala. Wala akong balak na saktan si Marjorie. Dahil baka hindi lang suspension ang abutin ko kundi termination. Butit alam mo. I have to go, my wife. Pagkaalis ni Hans, naupo na si Angelica sa visitor's chair. Tumingin sa kanya ang babae at ngumiti. Sana naman may natutunan siya sa nangyari, sa isip-isip ni Marjorie. Ano pag-uusapan natin, Angelica? At ang sabi mo, hihingi ka ng tawad. Tama bang narinig ko o sabi mo lang yon para maniwala kami sa'yo? Tumulo na ang luha sa mga mata ni Angelica. Mukhang nagsisising babae sa ginawa. Alam ko na nagkamali ako sa mga nangyari. Lalo na sa naging trato ko sa'yo. Sa loob ng 1 linggo, na-realize ko mga kasalanan ko. Gusto ko nang magbago, Marge. Magpapatawad mo pa ba ako? Tinitigan ni Marjorie si Angelica. Tinitiya kung nagsasabi ba ng totoo o hindi ang babae. Ramdam naman niya na sincere ito. Sino ba siya para hindi patawarin ito? Pamilya pa rin sila kahit hindi kadugo ni Marjorie si Angelica. Tumango siya. Ramdam ko naman na nagsisisi ka. Kaya bakit hindi kita patatawarin? Stepsister ka pa rin ni Hans. Hayaan mo na yon. Ang mahalaga, natuto tayo sa mga pagkakamali na rin. Thank you! Sobrang bait mo talaga, Marge. Kaya napakaswerte ni Hans sa'yo. Tanggap ko na ikaw talaga ang pinili niya. At ikaw nasa posisyon na yan. Pero may request sana ako. Ano yun, Ange? Okay lang basta hindi makakasama sa akin. Hindi Good girl na ako eh. Dahil tinanggap mo na ang paghingi ko ng sorry, ayos na tayo. Pwede ba tayong magsaya? Kain tayo sa labas? My treat. Sure. Pero sasabihin ko muna kay Hans para alam niya. Huwag mo nang sabihin sa kanya, Marge. Tsaka hindi ka papayagan nun. Ako lang naman ang kasama mo. Tsaka, minsan lang yun. Kunwari, biglang lakad. Ganon. Diba? Paano makabawi naman ako? Parang may hindi maganda sa alok ni Angelica. Pero magtitiwala si Marjorie sa babae. Ramdam naman niyang seryoso ito sa paghingi ng tawad. Baka naging negatibo lang ang nasa isip ni Marjorie dahil sa mga nangyari pero kailangan niyang magtiwala kay Angelica. Nag-reserve na ako. VIP room number 6. Can you assist me there? Tanong ni Angelica sa receptionist. Nasa winter snow si Marjorie at Angelica. Dumiretso sila roon pag-out nila. Hindi rin sila magkasamang lumabas ng gusali at dito na sila nagkita. Iniisip ni Marjorie si Hans. Hindi naman siguro magagalit ang kanyang asawa. Tumangong receptionist at inihatid sila roon. Nang makapasok, naupo na silang dalawa at nag-order ng pagkain. Sana nihaya natin si Hans para 3 tayo, di ba? Sayang yung renta mo rito, Angelica.
At sa tingin mo ba papayag si Hans? Hindi. Kaya nga sikreto lang to. Magpaliwanag ka na lang pag uwi natin Biglaan lang to. Lalo't nasa meeting naman siya, diba? Tumango na lamang si Marjorie. Napatingin siya sa glass door nang biglang bumukas yun at pumasok ang isang lalaki na clean cut ang buhok. Napatingin ito sa direksyon nila Marjorie at Angelica at naglakad palapit sa kanila. Nagsalubong ang kilay niya dahil hindi sinabi ni Angelica na may kasama sila. Angelica, sino yung lalaki? Ngumusto siya sa direksyon ng lalaki. Napatingin naman roon si Angelica dahil busy ito sa pagkausap sa waiter. Nanlaki ang mga mata nito saka tumayot nilapitan ng lalaki. He's Rowan, my suitor. Boring kasi kung tayong dalawa lang kumakain kaya niyaya ko na siya para makilala mo siya at makilatis na rin. Diba? Bakit parang biglang kinabahan si Marjorie? Pero sana walang masamang mangyari sa kanya. May tiwala naman siya kay Angelica. Sana hindi siya mabigo sa tiwalang ibinibigay niya. Nandito na rin lang naman siya. Nag-order na si Angelica. Nag-uusap ang dalawa at minsan tinatanong naman si Marjorie. Ang sasarap ng pagkain. Tara, kain na. Nagutom ako. Ang dami kong ginawa kanina na reports at alam niyong CEO ako. Kaya madaming task. Hindi gaya ng isa dyan at tinuturuan ng asawa. Napangiti naman si Marjorie dahil alam niyang biro lang yon. Natawa si Angelica na ikinatawa rin niya at ni Rowan. Inalok ni Angelica ang isang putahe na tinanggap naman niya dahil bigla siyang nag-crave roon. Isinubo na niya ang pagkain. Napatingin si Marjorie kay Rowan na magtanong ito sa kanya tungkol sa trabaho niya. Okay naman. Pressured minsan kasi syempre vice president ako Malaking expectation ni Hans, asawa ko. Pero hindi naman niya ako pinipilit na magbabad sa trabaho at gawin yung lahat. Enjoy the process. Yun ang laging sinasabi ni Hans. Hardworking kasi si Marge kaya ganyan siya Hindi na maintindihan ni Marjorie ang sinasabi ni Angelica dahil nakaramdam siya ng pagkahilo hanggang sa mawala na lang siya ng malay. Nagising si Marjorie sa hindi pamilyar na lugar. Iginala niya ang paningin. Hinilot niya ang ulo. Walang maalala si Marjorie na nagpunta siya roon. Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Hanggang sa napatingin si Marjorie sa kanyang tabi. Nanlalaki ang mga mata at napaawang ang labi nang makitang isang lalaki. Doon lang niya napagtanto na wala siyang saplot sa katawan. Napakahigpit ang hawak niya sa kumot. Anong nangyari? Pero wala naman akong naramdaman na kakaiba sa aking katawan. Nanginginig ang kanyang katawan pero pinilit niya ang sarili na bumangon para magbihis. Pinagpapawisan siya. Alam niya sa sarili na hindi siya nagtaksil sa asawa. Minukaan ni Marjorie ang lalaki. Halos sumikip ang dibdib niya nang makilala. Si Rowan, ang maniligaw ni Angelica. Nasaan na nga bang babaeng yun? Baka ginawa na rin ng masama ni Rowan si Angelica. Nagmamadaling lumabas si Marjorie at pumasok sa elevator. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging kalmado. Ramdam niyang walang namagitan sa kanila ni Rowan. Pilit na inalala ni Marjorie ang nangyari. Pagkatikim niya ng pagkain na inalok sa kanya ni Angelica, bigla na lang siyang nahilo. Napasandal siya sa elevator nang may mapagtanto. No, hindi pwede. Hindi kayang gawin yun ni Angelica. Di ba sabi niya, nagbago na siya? Bakit niya gagawin ng ganung bagay sa akin? Biglang sumikip ang dibdib ni Marjorie sa iniisip. Pwedeng nagawa yun ni Angelica dahil gusto nitong maghigante. Maalis siya bilang vice-presidente at hihiwalayan ni Hans. Umiling-iling si Marjorie kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Kaagad niyang pinunasan yon nang bumukas ang elevator. Lumabas siya at pinakalma ang sarili saka lumabas ng hotel. Saan ka napunta, Marjorie? Anong oras na? Uwi ba to ng babaeng may asawa? Alam mo ba kung saan kita hinanap kagabi?
Ramdam ni Marjorie ang galit ni Hans. Hindi niya ito masisisi dahil umaga na nang makauwi siya. Masama rin ang tingin ng asawa sa kanya. Pinag-isipan ni Marjorie ang sasabihin. Mahirap na kapag magkamali siya at masira pa ang pagsasama nila. Ayaw niyang mangyari yon. Kasama ko kahapon si Angelica. Lumabas kami at kumain sa restaurant. Nung napagod ako, nagpa siya akong mag-hotel muna para magpahinga. Pero umaga na nang magising ako. Sorry kung pinag-alala kitahan. Kasama mo si Angelica? Paano mo siya kasama eh? Nasa opisina siya kahapon nang matapos ang meeting. May nakakita sa'yo na umalis ka ng building. Huwag mong sabihin na gumagawa ka ng kwento, Marge. Sunod-sunod ang pag-iling ni Marjorie. Kailangan niyang maging totoo dahil alam niyang wala siyang ginagawang masama. Kasama ko talaga siya, Hans. Nakipag-ayos siya sa akin 3 days ago at kahapon niyaya niya akong kumain sa labas. Maniwala ka sana sa akin. Kahit tanungin mo pa si Angelica. Tinanong ko siya kung nakita ka niya. Ang sabi ni Angelica, hindi ka daw niya nakita buong maghapon. Kung totoo nga yan at nagsisinungaling lang si Angelica, ano tong picture na to? Pinakita ni Hans ang picture kay Marjorie. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakuha yon sa labas ng hotel kung saan akbay-akbay siya ni Rowan. Ang ibang litrato ay noong pumasok na sila sa loob at pumasok sa elevator. Hindi. Angelica framed up her. Tamang kutob niya na parang may mali sa pinapakita ni Angelica. May ibang motibo pala ang pakikipag-ayos nito. Kasama namin yung lalaki na yan ni Angelica sa restaurant, Hans. Naniligaw daw sa kanya. Ayun, nakipag-usap. May iniabot na pagkain sa akin si Angelica at hindi ko na alam ang nangyari noon, Hans. Dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako, katabi ko si Rowan. Walang nangyari sa amin dahil ramdam ko yun sa sarili ko na hindi niya ako ginalaw. Maniwala ka sana, Hans. Please. Then, why would you lie at the first place? Sa una mong sinabi, alam mo sa hotel ka pumunta. Hindi ko alam kung paniniwalaan kita, Marge. Naapakan ng ego ko sa ginawa mo. Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling. Dahil ayaw mong aminin na may lalaki ka. Umalis ka muna dito sa bahay, Marjorie. Hindi ko mapapalampas tong ginawa mong pag-traitor sa akin. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to, Hans. Please, believe me, Hans. Hanapin natin si Rowan. Tiyak na amin yun. O kaya, kausapin natin si Angelica. Tsak na magsasabi yun ng totoo. At ano? Maniniwala ko sa'yo? Para kung gumagawa ka lang ng kwento, si Angelica mapapasama? Wala akong ibang lalaki, maliban sa'yo, Hans. Naging tapat ako sa'yo. Hindi ko kayang ipagpalit ka sa iba. Pero bakit hindi mo ako magawang paniwalaan? Umalis ka na, Marjorie. Give me peace of mind. Naguguluhan ako. Hindi madaling pinapagawa mo sa akin. Lalo't hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon. Walang nagawa si Marjorie kundi ang magtungo sa kwarto at kunin ang importanteng mga gamit habang umiiyak. Nang makababa, wala na roon si Hans. Lumabas siya ng bahay at pumara ng sasakyan. Nagpahatid si Marjorie sa bahay na tinutuluyan ni Angelica. Ilang ulit siyang nag-doorbell pero walang sumasagot. Hindi naman siya pwedeng pumunta ng kumpanya dahil baka kalat nang nangyari. Nagpalakad-lakad si Marjorie kahit mainit ang sikat ng araw. Papasok na sana siya sa isang coffee shop nang bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Nagising si Marjorie na puting kisame at dingding. Amoy gamot ang paligid. Nasa ospital siya. Pinilit ni Marjorie na bumangon pero biglang sumakit ang ulo niya. Huwag mong piliting bumangon kung hindi mo kaya. Magpahinga ka ng mabuti para maging maayos na ang pakiramdam mo. Nahiga ulit siya. Napatingin si Marjorie sa lalaki. Tansya niya, nasa mahigit 50 anyos na ito. Sino po kayo? Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Natawa ang Ginoo sa sunod-sunod niyang tanong. Ako nga pala si Gerald Rodriguez. Narito ka sa ospital. Palabas ako kanina ng coffee shop nang makita kita na matamlay at nahihilo. Mabuti na lang at nakalabas agad ako at nasalo kita. Kaya dinala kita rito sa ospital. Anong nangyari?
Mamaya ko pa kasi malalaman sa doktor na tumingin sa'yo. Nag-away po kami ng asawa ko. Pinalayas po niya ako sa bahay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at nagpalakad-lakad lang sa daan hanggang sa makaramdam ako ng pagkahilo. Dumito ka na muna para makapagpahinga. Anong pangalan mo para malaman ko rin kung anong pangalan ng magandang babae na tinulungan ko? Ngumiti si Gerald. Ngumiti naman pabalik si Marjorie sa Ginoo. Sinabi niya pangalan sa lalaki. Napatingin siya sa pinto nang pumasok ang doktora. Lumapit ito at chinek ang blood pressure ni Marjorie. Nanlaki ang kanya mga mata nang sabihin ng doktora na buntis siya. Yun ang dahilan kaya siya nahilo at nawala ng malay. Stress daw siya. Buntis ka pala kaya nakaramdam ka ng hilo kanina. Kailangan malaman ng asawa mo ang sitwasyon mo at kunin ka rito. Umiling si Marjorie. Ayaw niya na munang bumalik roon. Ayaw niyang ang sanggol ang dahilan para tanggapin siya ni Hans. Masama pa rin ang loob niya dahil hindi siya pinaniwalaan ng asawa. Hindi na muna niya pwedeng malaman ang sitwasyon ko, sir. Sariwa pa rin ang pag-aaway namin. Ayaw kong patawarin niya ako dahil lang sa dinadala kong anak niya. Kundi patatawarin niya ako dahil napatawad na niya ako. Ikaw ang bahala. Gusto kong magtanong pero mas mainam na magpahinga ka muna. May iwan na muna kita. Bibili lang ako ng pagkain mo. Nagising ulit si Marjorie na nasa tabi niya si Gerald. Ngumiti sa kanya ang Ginoo. Gising ka na. Kumain ka na muna para magkalaman ng tiyan mo. Para bumalik na ng lakas mo. Gabi na rin kasi. Tinulungan si Marjorie ni Gerald na makabangon. Inihanda nitong pagkain at naghiwa naman siya ng prutas. Nakakahiya naman kung iaasa niya lahat rito. Nang matapos ihanda ang pagkain, bumalik sa sofa si Gerald at nagbasa ng dyaryo. Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa akin. Tatanawin ko itong malaking utang na loob, sir. Bilang ganti, sasabihin ko lahat ng nangyari sa akin. Napatingin kay Marjorie si Gerald at tumango. Magkwento ka na. Handa akong makinig. Huminga ng malalim si Marjorie at nagsimula na siyang magkwento sa mga nangyari mula noong kolehiyo siya. Sinabi rin niya na ulila na siya. Namatay ang magulang ni Marjorie sa isang car accident nung kolehiyo siya kaya napilitan siyang mag-working student para makapagtapos ng pag-aaral. Wala rin po akong kapatid kaya wala po akong tutuluyan ngayon. Nung nagtrabaho ako nag-a-apartment ako. Pero susubukan kong mag-apply ng trabaho kapag gumaling na ako. Sa bahay ka muna tumuloy, Marjorie. At dahil wala kang trabaho, bibigyan kita ng trabaho sa kumpanya. Ang Rodriguez Empire. Ayos ba yun sa'yo? Nanlaki ang mga mata ni Marjorie at tumangutango. Walang dahilan para tanggihan niya ang alok ni Gerald. Sayang yun. Hindi na niya kailangang mag-apply ng ibang trabaho. Baka mahanap pa si Marjorie ni Hans. Maraming salamat po, sir. Tatanungin kong malaking utang na loob ito sa inyo talaga. Makakatulong po ito para sa pinagbubuntis ko at makapag-ipon sa panganganak. Ngumiti lamang si Gerald. Nang matapos na silang kumain, naghanda na sila para sa pag-alis. Napangiti si Marjorie habang sakay ng van ng Ginoo. Panibagong pakikipagsapalaran na naman. Ayos lang basta para sa nasa sinapupunan niya. Nagising si Marjorie na parang hinakalukay ang kanyang tiyan. Mabilis siyang nagtungo sa banyo ng silid at nagsuka. Nagmumog siya at hinaplos ang tiyan. Pinakatitigan ni Marjorie ang refleksyon sa salamin. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Hans kapag nalaman niyang buntis ako? Hindi. Hindi niya pwedeng malaman na buntis ako. Aalagaan ko ang anak ko. Hindi ako hihingi ng tulong sa kanya. Tumulo na naman ang luha sa mga mata ni Marjorie nang maalalang nangyari. Masakit para sa kanya na hindi siya pinaniwalaan at inisip ni Hans na may iba siyang lalaki. Huminga siya ng malalim. Wala lang dahilan para isipin pa yon ni Marjorie. Kailangan niyang mag-move on at gawin ang lahat para sa sanggol. Bumaba na si Marjorie ng hagdan at nagtungo sa kusina. Binati niya ng magandang umaga si Gerald na kasalukuyang nagkakape. Kumusta ang tulog mo, Marge? O, pwede ba kitang tawagin sa nickname mo? Ngumiti si Marjorie at naupo sa harapan ni Gerald.
Naganda na rin si Nana Martes, ang katulong ng kanilang agahan. Ayos lang po sir, no worries. Pwede na po ba akong magtrabaho ngayon? 3 araw na po kasi yung pahinga ko. Ayos naman na ako. Maboboring lang kasi ako kapag nandito lang ako sa bahay. Tawagin mo na lang din akong Tito Gerald. Masyadong formal kapag may sir. Sige, kung yan ang gusto mo. Kung sakali man na may maramdaman kang kakaiba, sabihan mo lang ako para makapagpahinga ka. Maraming salamat po, Tito Gerald. Napakabuti niyo po talaga. Wala yun. Alam mo na mag-isa lang kasi ako sa buhay at ang pagtulong ang daan ko para hindi ako makalimutan ng mga tao. Hindi ko naman madadala sa libingan ng kayamanan ko. Kapag namatay ako, maalala nila kung sino ako at anong mga naitulong ko sa kanila. Ngumiti lamang si Marjorie. Maswerte siya dahil itong nakakita sa kanya. Kung iba, baka kung anong gawin sa kanya. Nagsimula na silang kumain. Pagkatapos kumain, naligot nagbihis na si Marjorie para sa pagpunta sa Rodriguez Empire. Sabay na silang pumasok ni Gerald dahil may sarili itong driver. Gusto kong sabihin na ikaw ang magiging bagong COO ng Rodriguez Empire. May tiwala ako sa iyo dahil hindi ka naman magiging Vice President ng Hieronymus Worldwide Corporation kung hindi maganda ang performance mo. Diba? You deserve it. Napaawang ang labi ni Marjorie sa sinabi ni Gerald. Hindi siya makapaniwala na ganon kataas ang posisyon ang ibibigay sa kanya. Tatanggapin niya dahil blessing yon. Maraming salamat po, sir. I mean, Tito Gerald, sa oportunidad na to. Pangako po, pagbubutihin ko pong trabaho ko. Pasok ka na sa opisina mo. May kukunin lang ako sa opisina at babalik ako dyan para i-guide ka. Hindi makapag-concentrate si Han sa mga report. Iniisip pa rin niya si Marjorie. Wala na siyang balita sa asawa. Deactivated na rin sa mga social media account. Hindi na rin makontak ang cellphone number nito. Namimiss na ni Han si Marjorie at handa niyang tanggapin ulit ang asawa. Bumukas ang pinto at pumasok si Angelica. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa ang babae. Anong ginagawa mo rito, Angelica? Bakit ganyan ang suot mo? Bawal yan dito. Vice-presidente ka? Ganyan ang suot mo? Mahiya ka, Angelica. Magpalit ka. Simula nang maghiwalay sila ni Marjorie, si Angelica ang pumalit sa pwesto nito. Malaking duda ni Han sa stepsister. Baka totoong sinabi ng asawa na pakana ni Angelica ang lahat. Pero ayaw niyang husgahan dahil hindi pa niya alam ang totoo. Kaya binigyan ni Hans ng chance ang babae na patunayan na deserving ito bilang vice-presidente. Hanggang kailan ka ba magiging matigas, Hans? Wala na si Marjorie. At ako na nandito. Hindi ka ba nadadala sa katawan ko? Ilang buwan ka nang walang... Alam mo na yun. Kailangan mo pa rin yun. Nandito ako para ibigay yun. Hans. Dahan-dahan na hinubad ni Angelica ang suot na dress hanggang sa underwear na lang ang natira. Aalisin na sana ang pang-itaas pero mabilis itong pinigilan ni Hans. Stop it, Angelica. Alam mo na hindi kita kailanman magugustuhan. Hanggat hindi ko nalalaman ng totoo, hindi mo ako madadaan sa ganyan. Nababaliw ka na ba? Minsan mali-mali na rin ang pinapasa mong report. Ayusin mo trabaho mo kung ayaw mo ma-terminate. Tuluyan ang umiyak si Angelica. Nitong mga nakaraang buwan, bumagsak ang sales nila. Napansin ng mga nasa higher position na ibang ikinikilos ni Angelica. Hindi na rin akma ang mga isinusuot ng dalaga at mabilis uminit ang ulo sa hawak ng departamento. Naapektuhan ng kumpanya. May ilan na nagre-resign na rin. Minsan, naisip na niyang ipatingin ang stepsister sa espesyalista kaso laging sinasabi na hindi ito baliw. Kami na magiging daan para pansinin mo ako. Aamin ako. Ako nga nag-frame up kay Margaret Rowan. Gusto ko na siyang mawala dito at sa buhay mo. Galit na galit ako dahil inagaw na niya lahat sa akin. Ikaw at ang posisyon na gusto ko. Mukhang litong-lito na si Angelica kaya nagawa ng umamin. Napaupo sa sahig ang babae at umiyak nang umiyak. Sabi na nga ba ni Hanse,
Kagagawan nito lahat. Napahilamos sa mukha si Hans at malalim na napabuntong hininga. Sobrang dami na niyang problema. Dumagdag pa ito. Malakas talagang hinala ko na may kinalaman ka sa nangyari, Angelica. Hindi ko akalain na magagawa mo yun kay Marjorie na walang ibang ginawa kundi intindihin ka. Ako na tinanggap ka kung ano ka, kahit na pangit ang ugali mo. I'm sorry pero kailangang malaman ni tita at dad ang ginawa mo. You're sick, Angelica! Magpagamot ka sa Amerika. Ipapakulong ko rin si Rowan. Hindi ko palalampasin ang nangyari. Kung yun ikakasaya mo, gawin mo. Hangit kong kaligayahan mo, Hans. At para mapanatag ka, walang nangyari kina Rowan at Marjorie dahil ako ang nag-set up. Walang kasalanan si Rowan. Huwag mo siyang idamay. Kailangan niya lang ng pera nun para sa kanyang ina. Angelica! Ano ba itong ginawa mo? Pinagmukha mo akong tanga. Nawala sa akin si Marjorie at unti-unting bumabagsak ang kumpanya. Mas lalong lumakas ang iyak ni Angelica, kaya tumawag na ng tao si Hans para dalhin sa ospital si Angelica. Nang makuha ang babae, tinawagan na niyang stepmother para ipaalam ang mga nangyari. Napasandal si Hans sa swivel chair at napapikit kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Nagsisisi ako dahil hindi ako naniwala kay Marjorie. Nagpadala ako sa emosyon ko. Kailangan ko siyang hanapin. Hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin ng tuluyan. Palibalik na rin naman ang mundo. Asawa ko pa rin siya. Kinausap ni Hans si Rowan at umamin ito sa nangyari. Humingi rin ng tawad ang lalaki. Pinatawad naman niya, lalo't nakita niya ang kalagayan ng ina nitong nakaratay sa sakit. Lumipas ang 9 na buwan, nanganak si Marjorie ng malusog na kambal na babae at lalaki. Labis-labis na tuwa niya ng mga sandaling yon. Kinuha ni Gerald ang sanggol na lalaki at binuhat. Ang gwapo naman ang apo ko! Mana sa lolo! Natawa na lamang si Marjorie. Sa wakas, nairaos na niya ang panganganak. Magkakaroon siya ng dahilan para magpatuloy araw-araw. Tumingin kay Marjorie si Gerald. Anong ipapangalan mo sa kanila, Marge? Malaya at Hansel po, tito. Kahit naman ganoon ang nangyari sa amin ni Hans, anak pa rin niya yan. Kahit man lang sa pangalan ni Hansel, mararamdaman ng magkapatid ang presensya ng ama. Tumangutango si Gerald at ibinaba si Hansel. Isinunod naman si Malaya. Tinanong ni Gerald kung anong balak niya ngayon na unti-unting bumabagsak ang Hieronymous Worldwide Corporation. Pag-iisipan ko pa po, tito. Mahirap magpadalos-dalos sa desisyon, pero gusto ko siyang tulungan para matapos ng relasyon namin at papasakin ang mga bata. Hindi ko siya tutulungan dahil gusto ko. Tutulungan ko siya dahil kailangan. Huminga ng malalim si Marjorie bago klinik ang send button ng email. Nagpadala siya ng message kay Hans na gusto niyang makipagkita sa asawa. Hindi pa naman niya masasabi na dating asawa dahil hindi pa sila hiwalay. Mag-asawa pa rin sila sa papel. Sana tamang desisyon ko. Kailangan ko nang tapusin to para maging maayos ng lahat. Paano kung makipagbalikan sa'yo? Paano kung gawin ang lahat para magkaayos kayo? Sabi ng bahagi ng isip niya. Umiling na lang si Marjorie. Ayaw na muna niyang isipin yon. Natigilan siya nang may ma-receive na notification sa email. Galing yon kay Hans. Huminga si Marjorie ng malalim. Relax, self. Si Hans lang yan. Tandaan mo, COO ka. Kaya mo siyang harapin ng taas noo dahil wala kang ginagawang masama. Binuksan yun ni Marjorie. Nagsalubong ang kilay niya nang mabasa yon. Pangungumusta at paghingi ng tawad ang nabasa niya. Hindi na niya yon tinapos. Nagpadala na lang si Marjorie na makikipagkita siya bukas ng hapon 4:00 sa RS Restaurant. Napasandal siya sa swivel chair. Baka alam na ni Hans ang nangyari kaya ganun ang sinabi niya. Kanina pa hindi mapakali si Hans habang hinihintay si Marjorie. Hindi niya akalain na makikipagkita sa kanyang asawa. Nagulat na lang kahapon na nagpadalang asawa ng email sa kanya. Excited si Hans na kinakabahan dahil sa wakas
Magkikita na sila ni Marjorie. Isa lang ang goal niya, ang humingi ng tawad. Napatingin si Hans sa glass door nang makita si Marjorie. Napanganga at natulala siya. Napakaganda pa rin niya. Mas lalo siyang gumanda. Napatingin sa kanya si Marjorie at binigyan siya ng tipid ng ngiti. Tiningnan ni Hans mula ulo hanggang paa ang asawa. Ang ganoong suot, alam niyang hindi birong posisyon ni Marjorie sa isang kumpanya. Hi, Mr. Geronimo. Nalate ako dahil madami akong ginawa. So, can we start? Mabilis na tumayo si Hans at ipinaghila ng upuan si Marjorie pero hindi ito nagpasalamat. Inilapag nito ang laptop bag sa ibabaw ng mesa. Mr. Geronimo, ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. Kaya ako nag-set ng meeting ay dahil gusto ko maging investor ng kumpanya nyo. I'm thankful kasi ikaw nang unang nag-alok. Hindi ko rin kasi alam kung saan kita hanapin. Naula na tayo ng communication, Mrs. Geronimo. Naningkit ang mga mata ni Marjorie sa sinabi niya at natawa. Just call me COO Marjorie. Or Miss Marjorie, Mr. Geronimo. Nasa isang meeting tayo at ayaw kong haluan to ng personal na buhay. Hindi rin naman ako magtatagal rito. Papaliwanag ko lang yung magiging agreement natin. Dahil baka sabi mo nga, ako nang gagawa. Okay. Pero bago yun, mag-order muna tayo ng makakain. Tinawag ni Hans ang waiter at nag-order ng isang best-selling menu ng restaurant. Si Marjorie ay isang Coke float lang. Bakit yan lang ang pinili mo? Hindi ka nagugutom? Merienda na rin. Dagdagan mo na. My treat. No. Kung gusto mong kumain, bumili ka ng pagkain na gusto mo. Sasabay ako kay Tito Gerald sa merienda. Napailing-iling si Hans at sinabi sa waiter na yun lang ang order. Baka mapansin pa nitong tensyon sa kanila ni Marjorie at isipin na nag-aaway sila. Gerald Rodriguez? Yes. Siya lang naman ang kumupkup sa akin noong mga panahon na wala akong mapuntahan. Binigyan ng tahanan at magandang trabaho. Wala naman akong balak na tulungan ka. Naawa lang ako sa'yo. So, let's proceed. Tumango na lang si Hans. Nasaktan siya sa sinabi ni Marjorie. Ang laki ng pinagbago ng asawa. Ayaw na rin niyang makipagsagutan at baka magbago pang isip nito. Kailangan ni Hans ang tulong ng Rodriguez Empire. Pinakinggan niya ang explanation ni Marjorie habang napapatango-tango. Lastly, after 2 months of being an investor, pipirmahan mo ang annulment papers. Nasa akin ang mga papel. Pirmahan mo na lang ang kailangan. Pirmado ko na yun. Natigilan si Hans. Hindi niya akalain na sasabihin yon ni Marjorie. Yan ba ang dahilan kaya gusto mo maging investor ko? Para pirmahan ko ang annulment? Marjorie, ayusin natin to. Please. Kung may nagawa man akong mali, patawad. Give me another chance. Pinatawad mo ba ako nung humingi ako ng tawad at magpaliwanag sa'yo? Huwag na nga nating pag-usapan. Pipirma ka ba at payag sa agreement to? Iaatras ko na to kung ipipilit mo yung gusto mo. Seryoso si Marjorie kaya walang nagawa si Hans kundi pirmahan yon. Pero hindi niya yon tototohanin. Gagawa siya ng paraan para magkaayos sila. Settled na. Aalis na ako. Madami pa akong gagawin. Isiningit ko lang to para matapos na. Tumayo na si Marjorie at takmang maglalakad paalis nang magsalita si Hans. Nagkasakit si Angelica at nasa Amerika na siya ngayon. Frame up ang lahat. Pumayag si Rowan dahil sa inang may sakit kaya hindi ko ipinakulong dahil naawa ko. Inaamin kong naging bulag ako sa nangyari at hindi nakinig sa'yo. Nadala ako ng emosyon ko at hindi pinakinggan ng paliwanag mo. Huli na ang lahat ng mapagtanto ko yun. Araw-araw ko yung pinagsisisihan. Kaya itong nangyari sa kumpanya. Kailangang malaman ni Marjorie ang nangyari at baka sakaling lumambot ang puso nito. Hindi nagsalita si Marjorie at lumabas na ng restaurant. Hinalikan ni Marjorie ang kambal na nasa portable bed na nasa kanyang tabi. Mahimbing ang tulog ng dalawa. May dalawa siyang yaya at isang katulong, mag-ina sa bahay na nagbabantay kina Malaya at Hansel.
Matapos kumutan, tumihaya na si Marjorie ng higa. May sarili na siyang bahay na binili ng Tito Gerald niya na hinuhulugan naman niya. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari kay Angelica. Nakaramdam siya ng awa sa babae. Maninindigan ako sa napag-usapan namin. Palibalik-tarin man ang sitwasyon. Kasalanan niyo ni Angelica dahil pinaikot niya ang ulo ko. At si Hans na hindi ako pinaniwalaan. Pinigilan ni Marjorie ang sarili na umiyak. Pero tumulo pa rin ang luha niya. Hanggang ngayon, masakit pa rin kapag naaalala niya yon. Gusto na sana niyang kalimutan si Hans. Pero gusto niyang ipamukha sa asawa na kaya niyang makipaghiwalay rito. Hindi na namalaya ni Marjorie na nakatulog na pala siya. Marge, magsisimula ng meeting in 15 minutes. Let's go. Baka nandun na si Mr. Geronimo. Mula sa pagtingin ng mukha sa salamin, napatingin si Marjorie kay Gerald. Tito man ang tawag niya sa Ginoo, pero ito na ang nagsilbing ama niya. At itinuring rin si Marjorie ni Gerald na tunay na anak. Tumayo na siya at sabay na silang lumabas ng opisina. Good morning, everyone. Please meet Marjorie Sanchez, the COO of the company. Sanchez ang apelido niya noong dalaga. Hindi niya pwedeng gamitin ang apelido ni Hans dahil tiyak na magtataka ang mga ito. Palakpakan ng mga naroon. Ngumiti si Marjorie at binating mga naroon. Nakipagkamay siya. Ngunit nang makikipagkamay si Hans sa kanya, hindi niya yon tinanggap. May ilang nakapansin sa ginawa ni Marjorie. Tumikim siya. Ramdam niya ang titig sa kanya ni Hans. Before anything else, I would like to introduce you the CEO of Hieronymus Worldwide Corporation. We are one of their investors. Pwede ka ba pumunta rito sa harapan at talakayan ang mga proyekto ng kumpanya nyo na magiging investment namin? Tumayo si Hans at nagtungo sa harapan. Naupo na rin si Marjorie at nakinig sa CEO. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa asawa. Napakagatlabi siya dahil hindi pa rin nagbago si Hans. Magaling pa rin itong magsimula. Simula nang maghiwalay kami ng aking asawa dahil sa isang malaking pagsubok sa aming pagsasama. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho na naging dahilan kaya bumagsak ang kumpanya. Hindi lang ang kumpanya ang gusto kong maisalba, kundi ang pagsasama namin. Napatingin si Marjorie kay Hans at nahuli ito na nakatitig sa kanya na parang sinasabi sa mga naroon na siya ang asawa nito. Tumayo si Gerald. That's all, Mr. Geronimo. At nakita namin ang sincerity mo kaya makakaasa ka na malaking magiging investment namin para tuluyan ka ng makaahon. Nakahinga ng maluwag si Marjorie dahil nakakaramdam na siya ng pagkailang. Tumayo ng ilan sa mga naroon at lumabas na ng conference room. Nagtaka si Marjorie nang lumapit sa kanya si Hans. Naroon pang ilan kaya napatingin sa kanila ang mga ito. Binigyan niya si Hans ng makahulugang tingin. Pwede ba kitang yayaing mag-lunch? Bilang pasasalamat lang sa tulong niyo sa kumpanya. Kumain na tayo kahapon. Madami pa akong gagawin. Just this one, ma'am. Last lunch na to. Saglit lang naman. Treat ko na rin. Tumingin si Marjorie sa mga naroon. Talagang na-corner siya ni Hans. Sinadya yun ng lalaki para pumayag siya. Dahil nakakahiya naman kung tatanggi siya, isipin pa ng mga naroon na suplada siya at hindi marunong makisama. Tumango si Marjorie. Okay, last na to kasi madami akong gagawin. I'm a busy woman, Hans. Ngumiti si Hans at tumango. Pinauna na siya nitong maglakad. Naikuyom ni Marjorie ang kamao. Hindi niya alam kung anong motibo ni Hans, bakit siya nito niyaya na mag-lunch. Nang madaanan niya ang Tito Gerald niya, hinalikan niya ito sa pisngi at nagpaalam. Binigyan rin siya ng Ginoo ng makahulugang tingin. Bakit mo ba ako niyayang mag-lunch, Hans? Kung may mahalaga ka namang sasabihin, pwede mo namang sabihin sa mismong opisina, diba? Itinaon mo pa na naroon sila para hindi kita hindian. Umirap si Marjorie. Nasa Winner's Snow restaurant sila. Hindi niyaya ni Hans ang asawa dahil sa gusto niya itong makasama sa lunch. May iba siyang motibo. Gaya ng sabi ko, gusto na kitang makasama mag-lunch bilang pasasalamat na rin dahil tuluyang naaprubahan ang proposal. Kahit na, pwede mo naman akong bigyan ng lunch meal, di ba? Busy ako. Para kung may sakit na iniiwasan mo, Marjorie.
Nagkamali man ako. Sana man lang itrato mo ng tama. Tao pa rin ako. Hindi yung pinapamukha mo sa akin na hindi ako karapat-dapat sa atensyon mo. Napatitig sa kanya si Marjorie. May kung anong emosyon siyang nakita sa mukha ng babae. Awa ba yon o simpatya? Huminga ito ng malalim at tinawag ang waiter. Lumapit ang waiter. Mag-order na lang tayo para matapos na to. Madami pa akong gagawin sa opisina. Pagkasabi nila ng order, ay umalis na ang waiter. Ilang minutong lumipas, dumating na ang pagkain. Nagsimula na silang kumain at hindi sila nag-uusap. Ayos lang yon dahil ang mahalaga ay magawa niyang balak niya. Ilang sandali lang ay nakatanggap ng tawag si Marjorie. Tiningnan siya ng asawa bago sinagot ang tawag. Nana, bakit po? May problema po ba? Kumakain lamang si Hans pero nakikiramdam siya. Napatingin siya kay Marjorie nang uminom ito ng tubig saka tumayo habang isinusukbit ang bag. Busog na ako, Hans. Alis na ako. May aasikasuhin lang ako sa bahay. Thank you sa lunch. Yun lang at iniwan na siya ni Marjorie at tumabas ng restaurant. Inilabas niya ang phone at tinawagan ng isang kakilala. Palabas na siya, Jenard. Bigyan mo ko ng update mamaya. Salamat. Kapag may impormasyon kang nakuha, I will send the money immediately. Yun lang at ibinaba na niyang cellphone. Inubos na muna niyang pagkain at nagpalipas ng 10 minuto bago nagbayad. Tumayo na siya at lumabas ng restaurant. Ngayon napupunta si Hans sa bahay ni Marjorie. Malakas ang hinala niya na may tinatagong asawa sa kanya. Kung wala, bakit ito mag-aaksaya na makipagkita sa kanya? Pwede namang mag-file ng annulment si Marjorie kay Hans at hindi na kailangan na tulungan siya. Siguradong may pabor na hinihingi sa kanya ang asawa. Ilang minutong lumipas, narating na ni Hans ang 2 palapag ng bahay ni Marjorie. Lumabas siya ng sasakyan at nag-doorbell. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Tanong ng dalagitang katulong. Ako ang asawa ni Marjorie na amo mo. Nanlaki ang mga mata ng dalagita at akmang isasara ang gate pero mabilis na nakapasok si Hans. Umalis na kayo, sir! Ay susumbong ko kayo kay ma'am. Pwede kayong kasuhan dahil trespassing kayo. Lumabas ang isang ginang at tinanong kung sino si Hans. Bitbit nito ang isang sanggol. Kumunot ang noo niya. May anak si Marjorie? Lumapit si Hans sa babae at tiningnan ng sanggol. Napaatras ang ginang at akmang papasok sa loob nang pigilan niya. Kaninong anak yan? Hindi niyo na kailangan malaman, sir. Umalis na kayo. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Huminga ng malalim si Hans at lumabas na ng bahay. Sumakay na siya ng sasakyan. Habang nasa daan, inisip niya ang sanggol. Anak ba namin yun ni Marjorie? May naramdaman akong lukso ng dugo. Pero kung anak namin, bakit niya tinago sa akin? Yun ba ang dahilan kaya niya ako gustong tulungan? Bilang kapalit na hindi ko na siya guguluhin. Umiling si Hans. Hindi siya papayag na ilayo ni Marjorie ang kanilang anak. May karapatan siya sa sanggol. Ilalaban niya yon kahit umabot pa sila sa korte. Hindi maiwasang magsalubong ang kilay ni Marjorie nang sabihin ng sekretarya na nasa labas ng kanyang opisina si Hans at gusto daw siyang makausap. Sige, papasukin mo siya. Hindi maiwasang mapalunok ni Marjorie nang pumasok si Hans. Napakagwapo nito sa suot na damit pang opisina. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. Anong ginagawa mo rito, Hans? May kailangan ka ba? Look, madami akong ginagawa at wala akong time Kailan mo pa tinatago ang anak natin? Marjorie. Natigilan si Marjorie. Hindi niya alam ang sasabihin. Paano nalaman ni Hans na may anak sila o baka hinuhuli lang siya? Humarap si Marjorie sa computer. Ayaw niyang makita ni Hans na nagsisinungaling siya. Anong batang sinasabi mo, Hans? Wala tayong anak, okay? Napasigaw si Marjorie nang suntukin ni Hans ang mesa. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya sa lalaki. Ngayon lang niya ulit nakitang galit na galit si Hans. Yung huli ay yung maling chismis tungkol sa kanya. Tiningnan ni Marjorie ng masama si Hans. Huwag kang gumawa ng skandalo rito, Hans. Nasa opisina kita. Kayang-kaya kitang ipadampot.
Huminga ng malalim si Hans at pinakalma ang sarili. Sorry, nadala lang ako. Pinasundan kita, Marjorie, nung niyaya kitang mag-lunch. Nalaman ko kung saan ka nakatira. Alam kong may tinatago ka sa akin. Bakit kailangan mo kong tulungan? Pwede ka namang makipaghiwalay ng hindi yun ginagawa, diba? Dahil ba hihilingin mo na papasayo ang bata? Naging seryoso si Marjorie. Ano pa ba ang aasahan niya sa isang Hans Jeronimo? Matalino ito. Wala nang dahilan para maglihim pa siya. Napatayo na si Marjorie at hinarap si Hans. Oo, yun ang gusto kong mangyari. At naroon sa kontrata yun. Hindi mo lang napansin. Gusto ko maging akin ang mga bata. Dahil at the first place, ako ang nag-alaga sa kanila. Nasaan ka ba? Nung kailangan kita? Wala. Dahil pinagbintangan mo ko. Hindi na napigilan ni Marjorie umiyak. Ang mga pinagdaanan niya sa pagbubuntis, yung hirap niya ng mag-isa. Lumapit si Hans at niyakap siya. Nasasaktan si Marjorie dahil alam niyang nasasaktan rin si Hans. Mahal pa rin niya ang asawa pero pinipigilan niya lang ang sarili dahil sa nangyari. Please, don't do this to me, Marjorie. Hindi ko kayang mawala ka, lalo't may mga anak na tayo. Ayusin natin to. Pangako, magiging mabuti akong asawa. Tiningnan ni Marjorie si Hans at kita niya na umiiyak na ito. Katunayan lang na mahal siya ng asawa. Natigilan siya nang bigla siya nitong halikan. Nadala si Marjorie sa kanyang damdamin. Nagpatangay siya. Binuhat siya ni Hans at dinala sa silid na kanyang opisina. At may nangyari sa kanila. Nagising si Marjorie na mahimbing na natutulog si Hans sa kanyang tabi. Bumangon siya at nagbihis. Nang matapos, kinuha ni Marjorie ang brown envelope sa mesa na naglalaman ng annulment papers. Huminga siya ng malalim at pumasok sa kwarto. Nadatnan niyang nagbibihis si Hans. Nag-iwas ng tingin si Marjorie at baka matukso siya. Ano yung hawak mo? Annulment papers. Pirmahan mo na para matapos na to. Iniabot ni Marjorie sa asawang envelope pero mariin lamang na nakatitig sa kanya si Hans. Hindi ko pipirmahan yan, Marjorie. Isipin mo, may kipaghiwalay ka sa akin pero may anak tayo. Paano sila? Lalaki silang walang ama? Napaka-selfish mo kung ganun. Sarili mo lang iniisip mo. Sarili? Bakit nung pinagbintangan mo ako sa kasalanan na hindi... Paulit-ulit na lang ba natin pag-usapan yan, Marge? Tapos na yan. At pinagsisisihan ko yun. Ang mahalaga, yung ngayon. Ang inaalala ko yung mga bata. Lalaki silang walang ama. Pero makikilala ka rin naman nila na kanilang ama, Hans. Hindi ko yun ipagkakait sa mga bata. Pwede mo silang puntahan o pasyalan. Ikaw pa rin ang ama nila at hindi ko yun ipagkakait sa'yo. Hindi mo ko naintindihan, Marjorie. Isipin mo, lalaki silang hindi nila nakakasamang kanilang ama sa loob ng bahay. Maraming tanong ang mga yan habang lumalaki sila. Pwede ba silang mabuli na kanilang mga kaklase? Diba? Isipin mo magiging epekto nun sa kanila. Nagyuko ng ulo si Marjorie. Tama nga naman si Hans. Ang mga bata ang magsasuffer sa desisyon nila ngayon. Hindi alam ni Marjorie ang iisipin at desisyon. Nalilito siya. Yung nangyari sa atin, wala na ba yun sa'yo? Imposible na hindi mo na ako mahal, Marjorie. Ramdam ko na mahal mo pa rin ako. Kung paano ka magpaubaya kanina. Bigyan natin ng pangalawang pagkakataon ng pagsasama natin. Please? Huminga ng malalim si Marjorie. Maybe, tama nga ang sinabi ni Hans. Susubukan niya. Sana this time, maging maayos na ang lahat. Tumangu-tangu siya. Sige, bibigyan natin ng chance ang pagsasama natin. Gagawin ko to para sa anak natin. Kapag hindi naging maayos ang naging pagsasama natin, pirmahan mo ang annulment papers. Okay? Tumayo si Hans at niyakap siya. Ramdam ni Marjorie ang init sa katawan ng asawa. Tumikim siya, kaya binitawan na siya ng asawa. Sorry. Pwede ko bang makita ang anak ko? Sige,
Mamayang hapon magkita tayo sa lobby. Umalis ka na dahil madami pa akong gagawin. Lumabas na siya ng silid at nagtungo sa kanyang mesa at hinarap ang trabaho. Nagpaalam pa si Hans pero tangulang ang itinugon niya. Nang makalabas ang asawa, napabuntong hininga na lamang siya. Sana tamang desisyon ni Marjorie na bigyan ng chance ang pagsasama nila. Manang Martes, nandito na po ako. Kaagad na lumabas sa kusinang ginang. Kasama ni Marjorie si Hans. Makikita na nito ang kambal mamaya. Nang makalabas ang babae, sinamahan sila sa itaas kung saan naroon ang dalagita at binabantayan sina Malay at Hansel na nasa crib. Pinuntahan niyo ni Hans nang lumabas ang dalagita. Kambal ang anak natin? Oo, kambal sila. Ang gwapo't ganda nila, no? Mana sa atin. Pwede bang dito muna ako magstay ngayon? At sa susunod na araw? Gusto ko makasama ang anak natin, Marjorie. Oo naman. Diba sabi ko nga, bibigyan kita ng chance. Eto na yun. Gagawin ko to para may salbang relasyon natin at higit sa lahat, para sa kambal. Lumapit si Hans at muling hinalikan siya sa labi. Mariin at puno yun ng pangungulila. Tinugon rin niya yon ng buong pagsuyo at pagmamahal. Sobrang namiss niya si Hans. Natawa na lang sila nang biglang umiyak ang mga sanggol. Kargahin mo daw sila. Dapat sila muna daw ang asikasuhin mo kaysa ako. Tumatawa si Marjorie nang sabihin niya yon. Natawa rin ng malakas si Hans. Napangiti siya nang buhatin ni Hans si Hansel. Lumapit naman si Marjorie at binuhat si Malaya. Isinandal niya ang ulo sa balikat ng asawa. Nagkatitigan silang dalawa. Alam ni Marjorie na sa mga susunod na araw, ang kambal ang magiging daan para hindi sila maghiwalay pa ni Hans. Simula noon, namuhay sila ng masaya at sama-sama.